Yan. Magandang gabi sa bawat isa. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa libro ng Epeso. Pero bago yan, mag-review muna tayo ng konti. Last week, pinag-aralan natin yung verse 1 and 2, yung greetings ng Epeso. Pinag-aralan natin regarding yung pagka-apostol ni Apostol Pablo, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Then, yung recipient. Sino yung recipient? Christians at Corinth, at Ephesians. Believers are called saints. Ang mga Kristiyano sa Epeso ay mga tinawag na santo. So, i-define natin last week yung about saints. Ibig sabihin yung mga taong set apart and holy before God, to be saints who are in Ephesus. Then tinawag din silang faithful in Christ. Verse 1 pa rin yun, faithful in Christ. Christian must live with active and obedience faith in Christ. Kaya tinawag silang faithful kasi sila ay nagpapatuloy, sila ay active na sumunod sa ating Panginoon Jesus. Then, yung trademark ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, yung grace and peace from God. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yung grace, i-define din natin yung ibig sabihin ng grace last week. Ito ay unmerited favor. Then yung peace, yung Greek word erine, Irene sa English word. Ito ay ang ating Panginoon ay Diyos ng kapayapaan. Then pag-aaralan natin ngayon yung number 2, yung spiritual blessing in Christ, verse 3 to 6. 89 words lang yung pag-aaralan natin ngayon. 89 words, subukan natin kung ano yung mahimay-himay natin or mapiga natin sa mga salitang yan na ginamit ni Apostol Pablo. At ano yung lesson na matututunan natin dito? Okay. So, ang pamagat ng pag-uusapan natin is spiritual blessings in Christ. So, verse, dito na tayo. Number 1, sige Brad Larry, pakibasa ako. Verse 3. Okay, thank you. So, doon sa unahan, makita natin yung purihin ang ginamit sa Tagalog, no? Sa English, ginamit yung blessed. Sa harap, sa slide natin, may dalawang klase ng Greek word ng blessed. Blessed. Sa Matthew chapter 5, yung blessed doon, hindi purihin. Anong ginamit doon? Mapalad. Pero sa ginamit na Tagalog dito ay purihin. Kasi ang Greek word na ginamit dito is hindi makarios. Makarios, to Greek word, yung blessed, meron siyang dalawa na Greek word. Ang una is makarios, ang isa ay eulogetos. Diyan galing yung English word na eulogy. Yan, nandito kaya tatlo yan. So, sa Matthew chapter 5, ang ginamit na Greek word doon, yung blessed, yung mapalad is makarios. Tinuro ni Brad Rainier last Sunday. Blessed, yun din ang ginamit hindi maganda yung isip ko ngayon ni David. Yung blessed, makarios, it means mapalad, happy, fortunate. Yan yung mga English term na nakatumbas yan na yung makarios na yan. Pero dito sa verse 3 ng Epeso, hindi makarios yung ginamit.
Ang ginamit is eulogetos. Yan yung eulogy. Eulogetos means to speak well or of or to praise. Kaya tama si Tagalog, purihin. Hindi mapalad yung ginamit, purihin. Purihin ang ginamit ni Pablo rito. So, eulogetos means let God be praised or let God be well spoken. Etong eulogetos ay nakalagay sa harap, used exclusively for God in the New Testament. So when the New Testament used that Greek word, it's exclusive only for God, yung eulogetos. It means let God be praised or purihin. Yan, tama yan, yung ginamit ni Tagalog, purihin or let God be well spoken. Okay. So, kailangan ma-identify natin. Ganun ang pag-aaral. Minsan, meron kagaya ng love. Pag ginagamit ang Biblia, ang Greek word na love, i-identify mo kung anong Greek word yon. Dahil may 4 na Greek word ang love sa Biblia. Yung tinatawag na Philadelphia, diyan galing yung state of Philadelphia. Philia, it means love or brother. Adelphos is the brother. Brotherly love. Then meron pang isa yung eros. Ito yung from the word English word erotic. Yan. Love, ito yung ginagamit sa mag-asawa. Then, or about sex. Then, yung agape. Agapao, ito yung unselfish love. So dito, yung blessed, ang ginamit dito ay eulogetos, hindi makarios or mapalad. So itong eulogetos, eulogetos, again, ulitin natin, use exclusive for God in the New Testament. Okay, so then, sino yung pupurihin natin? The God and Father of our Lord Jesus Christ. So si Apostol Pablo, sa kanyang sulat sa Efeso, ikinonect niya yung God the Father and Lord Jesus Christ. So makikita natin yung dalawa dyan na kasama doon sa Godhead. So ito yung biblical triune God. Although hindi natin makikita yung salitang Trinity sa Biblia, kaya minsan gumagamit tayo ng triune God. Okay, yung Ama, hindi siya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hindi rin siya yung anak. At yung anak, hindi rin siya yung Ama. Although ibang pag-aaral dito, pero i-connect lang natin dito sa Apostol Pablo, dalawa yung ginamit niya. God and Father of our Lord Jesus Christ. Nandyan yung mga talata. Reviewin nyo na lang dun sa bahay ninyo yan. So, the Father is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Son. And the Son is not the Father. Yung 1 Corinthians 8 verse 6, ginamit yung God the Father. God the Son, ginamit sa Hebrews 1 verse 8, John 1:1, and God the Holy Spirit sa Acts chapter 5. Kung alam nyo yung event, naalala nyo yung event sa Acts chapter 5, hindi kayo nagsinungaling sa akin, sabi ni Pedro, kundi nagsinungaling kayo sa Holy Spirit. Okay. Then, ano yung then every spiritual blessing who bless us with every spiritual blessing. So, na-enumerate natin dyan yung example in this lesson, yung spiritual blessings. Number 1, na blessings na tinanggap natin sa Panginoon is 2 verse 8 yun. Mababasa 8 to 9. For by grace, 2 verse 8 and 9. For by grace, you are saved. So,
through faith. So, salvation, that's one of our spiritual blessing. Then, of course, yung pagpapatawad ng kasalanan natin, that's also spiritual blessings. Then, yung peace, yung kapayapaan, since God, Jesus is the Prince of Peace, God of Peace, so that's also blessings. Tandaan natin yung tunay na kapayapaan, matatagpuan lang natin kay Kristo. So that's also blessings, and of course, love. At saka yung joy, yung fellowship. At yung pag-asa, yung living hope. That's also a blessings from God. Then freedom from sin. Then the Spirit of God. So every spiritual blessings came from in heavenly place. Yan. Every kapag sinabi natin, Brother Larry, every, so enumerate mo na lahat na natatanggap mo na mabubuting bagay ay galing spiritual, pinag-usapan natin, ay galing yan sa Diyos. Yan lang yun na enumerate natin dyan. May mga versikulo yan. Hindi na natin nailagay yung mga versikulo dyan. So it means, if all spiritual blessing, nakalagay dyan, in Christ, so ano yung ibig sabihin? So, imagine yung blessings na yan ay nakalagay sa loob ng box. Ano yung nasa labas ng box? Wala na. Kasi every na, nandun na sa loob ng box. Saan matatagpuan yon? In Christ. So, ang isang tanong dyan, how about those who are not in Christ? Did they receive also spiritual blessings? So, all ang ginamit. All spiritual blessings in heavenly places found in Christ or inside the box. So, ang opposite niya, yung nasa labas, yung wala dun sa box or wala kay Kristo, they don't have spiritual blessings. That's the opposite side of that. So, ididiin pa na natin yan. Kasi matatagpuan lang sa Tagalog, andyan, dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. So, matatagpuan lang yung pagpapalang spiritual, lahat, mas maganda yung lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating, so mas maganda yung explanation niya, have in Christ. So, kung hindi ka nakikipag-isa kay Kristo, kung wala ka kay Kristo, wala yung pagpapalang spiritual na yun. If you hate Christ, if you are not faithful in Christ, it means you don't receive that lahat ng pagpapala, even single one of them, isa dyan, hindi mo matatanggap. Maaring pinagpala ka kasi yung mga Chinese na nasa Binondo, mas mayaman man sa atin. Pero not physical blessings. Hindi siya spiritual. Ang kasing pinag-uusapan dyan, yung nasa langit, spiritual blessings. Sa Matthew chapter 5, sinasabi ng ibang mga Kristiyano minsan, and even ako before, bakit mas mayaman yung hindi nagsasamba rinyer? Anong isasagot mo doon? Sa Matthew chapter 5, verse 44, puntaan mga rinyer. Nandyan yung sagot niyan. Matthew 5:44. Regarding physical to ha, bakit yung hindi nagsasamba, minsan mas mayaman pa doon sa nag-faithful naman sa Diyos. Ano nakalagay dyan? 5:44 ng Matthew. Tatapos sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin mo yung sulat. 42? Tingnan mo yung 42 o 47? 42, sige nga. Bigyan mo ang iyong humihingi at huwag mong iwaras. Nasa chapter 5. Kayong pinapasikat ang Diyos
pinapasikat ang araw ang Diyos sa masama at sa mabuti. Anong verse yan? 45. 45 ba yun? Sinabi ko 44. 45, okay. So wag kayo magtaka kung bakit mas mayaman minsan yung hindi Kristiyano kasi ang Diyos ay pinapasikat niya ang araw sa masama at saka sa mabuti. Okay, that physical things. Pero yung pinag-usapan natin, yung spiritual na bagay only found in Christ. And yung nasa right side, ito yung mga examples ng spiritual blessings. Dito sa lesson, mapapag-aralan natin lahat yan as we go through our study. So, every spiritual blessing, yung makakatanggap lang yan, yung may pakikipag-isa kay Kristo. So, ang next na question natin dyan mamaya, paano makipag-isa kay Kristo? How to get into Christ? Kasi in Christ lang yung spiritual blessing eh. In Christ. In Christ, paano na tayo makikipag-isa kay Kristo? So, in Christ, nandyan. So, all spiritual blessings are found in Christ. So, the church is the body of Christ. So, if you are not inside the church, dahil si Kristo ang nagdadagdag sa atin sa iglesia, dahil ang iglesia ang ililigtas ni Kristo ibibigay sa Ama, Ephesians 5:23, mababasa natin 'yon. Ang iglesia, ito yung bride of Christ at siya yung ibibigay someday sa Ama. So if you are not in the church, it means you are not also in Christ. Kaya ang sinasabi ng iba, as is the church is not important. Hindi importante ang iglesia. Pero kung hindi importante ang iglesia, Brad Larry, hindi rin importante yung pagkamatay ni Kristo. Kasi si Kristo namatay dahil sa iglesia. Matthew 20 verse 28. Kaya mali yung sinasabi ng iba na, hindi, kahit anong religion mo, Brad. Mali yun. Kasi kung totoo yun, ulitin natin, wala nang silbi yung kamatayan ni Kristo. Binili niya, Acts 20 verse 28, binili niya ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. It means ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iglesia. So, kung sinasabi natin hindi mahalaga ang iglesia, hindi totoo yun. So, if a person is not in Christ, he is not in the church and cannot receive the spiritual blessings found in Christ. So, mahalaga na makita natin na matatagpuan lang yung biyaya na yan, yung blessing na yan, only in Christ. But again, if you are not in the church, na yun yung katawan ni Kristo, it means hindi mo natin matatanggap yung spiritual blessing na yan. So letter A, the heavenly citizens of believer. Tandaan natin, ang ating pagkakamamayan, Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Hindi tayo dito sa mundong ito. Anong version, Rainier? If you are in the world, the world love you. But because you are from heaven, that's why the world hated you. Matatagpuan yun sa Romans. Memorize ko lang yon, pero nakalimutan ko na yung versikulo. That's 20 years ago. 20 years ago na minemorize ko yon. Kaya minsan, galit sa atin ang mundong ito, pinaparusahan tayo ng mundong ito, kasi hindi tayo taga-mundo. Our citizenship is in heaven. We are only pilgrimer, strangers, or alien in this world. So kaya minsan, pag pumunta ka sa ibang bansa at sinabihan kang you are undesirable alien. You are undesirable alien. Ipapa-deport kita. Pag sinabing ganun, because as a believer, our citizenship is in heaven. That's why, ayan, yung blessings na yan, matatagpuan natin yan in heavenly place. Then, Colossians chapter 3, verse 1 and 2, since our citizenship is in heaven, heavenly citizens of the believer,
Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong ituon ang mga isip niyo sa mga material na bagay. Kasi, bakit? Set your mind on the things above. Bakit? Kasi yung mga nasa earthly things, not on things on earth, they are temporary. Pag namatay ka, hindi mo madadala doon sa tunay na bahay mo, which is in heaven. So, set your mind on things above. Sabi ni Apostol Pablo pa rin nagsabi niyan. Yung Pilipos, si Apostol Pablo pa rin nagsabi niyan. Then number 3, Hebrews 11:13-16, Christians are strangers, sinabi ko na nauna, pilgrimers on earth. And John 18:36, Christ's kingdom is not of this world. So, ipinapakita dito na ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Okay, then, how to get into heaven? Yeah, in Christ. How to get in Christ. So, Galatians chapter 3, may dalawang bersikulo. Ang akala ko dati isa lang, pero dalawa pala. Dalawa. Mamaya mag-aaral tayo ng preposition ng Greek. Okay, so yung into, tignan niyo yung word na into. Yan, dalawa lang yan, Rainier. Yung word na into Christ ay makikita lang sa Galatians 3 at saka Romans 6. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Then do you not know that as many of us were baptized into Christ, were baptized into His death? So, yan lang yung dalawa na into Christ sa Biblia, paano tayo makapasok kay Kristo? How to get, sinasagot natin yung tanong na paano tayo get into Christ. So, then repent and let every one of you baptize for the remission of your sins. So, baptism ay mahalaga para makapasok tayo kay Kristo. So, para ma-explain natin maigi yung preposition na into, nandito ang Greek preposition. Okay. Tatlo yung highlight natin dyan. Yan lang yung importante. Pabayaan nyo na yung iba kasi pag mag-Greek preposition tayo, medyo matagal. So, i-memorize nyo lang itong eyes sa iba, AS, ang pronunciation sa iba, eyes, then N, then ek. Ang ek, familiar kayo sa salitang ekklesia, out ang ibig sabihin yan. Pag N or in, nasa loob. Pag ACE is into, that is into. So, i-transfer natin sa English. May English word tayo dyan na preposition. So, yung N, in. Into is papunta, going inside. This is Christ. So, the only way to get inside, into Christ is what? Galatians 3:27. Only baptism is the only way to get into. Balikan ko yung ano kanina. That's the word, into. Only baptism is the only way to get into Christ. Wala nang ibang paraan. Without baptism, you cannot put Christ, you cannot go inside because of that preposition into. Okay, balikan natin ito ha. So kung wala ka sa loob, nasaan ka, Brad Renier? Nasa labas ka. You are outside. So, the only way to get into Christ is baptism. Nothing more, nothing less. Wala nang ibang paraan. So, without baptism, hindi mo may buhay si Kristo, hindi ka makapasok kay Kristo. Parang, ano ba yan? Meron ba akong nilagay dyan? Alam ko may nilagay ako eh. Okay, imagine, yung salvation, siya yung bahay. Ito. Ilan yung pinagdaanan mong gate, Brad? 3. Bago ka pumasok sa loob, 3 yung pinagdaanan mong gate. So, para makapasok ka dito, kailangan mong dumaan sa gate. At yung pintuan na yan, you need to enter into that gate to go inside. Tama? So, without that gate, you cannot enter inside. So, without baptism, hindi ka rin makakapasok sa loob.
That's a simple illustration. It means if you are not into Christ, there is no salvation. And because there is no spiritual blessings. Because every spiritual blessings only found in Christ. So, kung wala kay Kristo, wala kang salvation, wala ka rin spiritual blessing. Okay, ituloy natin. Okay na tayo dito ha. Ace, laging ginagamit yan, pero into Christ. Then, ecclesia, it means out. Called out, mga tinawag. Yan, okay, so nandyan. Then, the letter C, the great blessings of being in Christ, isa doon ay freedom from condemnation. So dahil, okay, ang sabi ng iba, especially once saved, always saved, basta nanampalataya ka ay ligtas ka na. Pero ang sinasabi ng Romans, nilagay ko yata dyan, ay wala. Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in the box or in Christ. Kapag nasa loob ka naman talaga ng bahay, pag umulan sa labas, di ka mababasa. What if lumabas ka? Yan. What if lumabas ka pag umuulan? Di ba babasa ka? But if you stay in Christ, it means you are faithful, you don't have condemnation. Ganun lang siya kasimple. If you are in Christ, it means you are faithful. Pero pag lumabas ka in Christ, meron kang condemnation. So, then, another blessings found in Christ is the gift of eternal life. So, ang mabibigyan ng eternal life, only those who are in Christ again. Oops. Ayaw mo na. Bakit? Ayaw na rin yan. Yan. Ayaw. Okay. Yan. John chapter 5, 1 John chapter 5, verse 11, God has given us eternal life, and this life is, look at that last phrase, is in Christ or in His Son. Kay Kristo lang matatagpuan yan. So if you are in Christ, you have that gift of eternal life. Then, another one, the blessings of faithful death. So, pag namatay tayo kay Kristo, ito yung pinag-aralan din natin kay Brother Renier last Sunday, meron kang biyaya. Blessings. Ang mamatay kay Kristo ay isang biyaya. Ayaw nang gumana yung atin. Come on. Okay, yan. So, blessed are the dead who are die in the Lord. Who are die. The word in again. In the Lord. So, if you are outside, maliit lang na salita yan, preposition na yan rin yan, pero mahalaga yan. In Christ, there is no condemnation to those who are in Christ. In His Son. Yung eternal life only found in His Son. Yung biyaya ng kamatayan ay only found in Christ. And yung walang condemnation, only those who are in Christ. So, tignan niyo yung preposition na yan. In. Yung mga nakay Kristo. Okay, then, number 4 na tayo. So, sino yung bumasa? Renier, pakibasa ako. Verse 4. Verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Okay. Thank you. So, the same din yung sense niyan. Okay. Yung sa Tagalog, although iba yung ginamit natin Tagalog. So, tandaan natin, hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi siya yung pinili. He choose us. Hindi tayo yung pumili, tayo ay pinili ng Diyos. So, ang salitang choose is from the Greek word eklegomai. Ibig sabihin, to pick out, to choose, and
to select. Okay, explain natin yan. Okay, so what the verse does not teach? Itinuturo ng verse 4 na there is no unconditional election. Choose or random selection of individual. So, ipinapakita ng verse na to na si Rainier ay pinili, mapupunta sa langit, si Brad Larry ay sa impyerno. Yun yung sinasabi ng Calvin doctrine o John Calvin doctrine or yung Tolif o yung predestination. So he chose us. Again, this is not unconditional choose or elect. I-define natin yung balikan natin. Ang choose, it means from the Greek word eklegomai, it means to pick out, to choose, to elect. So, hindi ito unconditional election or random selection of individual na ikaw dito, ikaw dyan sa kabila. I-explain pa natin na mas malalim yan. Okay, then, God choose a class of people to save. Acts 10:34-35, God shows no partiality. Kasi pag totoo yung John Calvin doctrine or the doctrine of predestination, anong makikita mo dito, Brad Larry? Kung ang Diyos ay namimili si Rainier sa langit, si Brad Larry sa impyerno, masisira na to. Pero itong salitang to, anong ibig sabihin yan? Kung pinili ka sa impyerno, may partiality na. So, mali na yung versikulong to. Mali na yung versikulo. So, it means, sino yung mali? Yung Biblia o si John Calvin? O yung predestination theory? So, sa partiality pa lang, kung namimili ang Diyos, ikaw, pinili ka, 144 lang yun, Rainier, no? Yun sa iba, 144 yung the rest ay dito na. So, pag ganun ang mangyari, may pagtatangi ang Diyos. Mali na yung Biblia. Kasi ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Sa Santiago, God hates partiality. Ayaw niya o galit siya sa nagtatangi. So, may problema na doon sa, although hindi minsan pag-aralan natin yung Rainier about Tolif doctrine, pero hindi yun yung ano natin, pero nadadaanan kasi natin ng konti. So, ginagamit kasi yung talatang ito, yung choose us. So, pinili na mayroon conditional election at saka yung individual, hindi. So, kasi pag totoo yun, meron ng partiality. So, Romans 2:11, there is no partiality with God. Dalawang versikulo na yan. God show no partiality. Acts chapter 10. Romans 2, there is no partiality with God. Then Revelation, whoever desire, let him take the water of life freely. O magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sino? Whoever desire. So, lahat ng gusto na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yung pinili lang. Lahat. Kasi ang sinasabi ng predestination, kahit anong gawin mo, Brad, kung di ka napili, hindi ka maliligtas. Pero ang sinasabi ng Revelation, whoever desire, makakainom siya ng tubig ng buhay. Whoever desire. Pero sinasabi ng iba, hindi. Kahit anong gawin mo, wala na. Kasi silyado ka na eh. Pag-aralan natin next weekend, yung sealed of the Holy Spirit. Then, Acts 10:34 and 35, nandyan pa rin, God is not a respecter. Yun yung ginamit sa ibang translation. Partiality or respecter of person. God is not respecter of person or walang itinatagi ang Diyos. Okay. Tuloy natin. Then, kailan tayo pinili?
before the foundation of the world. Before the foundation of the world. Anong ibig sabihin? So this means God's plan existed before creation. Bakit nagkaroon ng plano ng Diyos? Genesis chapter 3 verse 15, nung nagkasala ang tao, that's the first scheme of redemption or plan of redemption o pagtutubos. 3:15. Genesis 3:15, the word seed there is singular. Then ginamit yung he pertaining to Christ. That's na-fulfill sa Galatians chapter 4 verse 4. When the fullness of time came, God sent His Son. That's in Genesis chapter 3 verse 15. That the scheme of redemption. So before the foundation of the world. Bakit? Alam kasi ng Diyos, before man was created, alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya the word beforehand or pre, that's predestination. Ididiin pa natin yan mamaya. Alam ng Diyos na magkakasala ang tao, alam ng Diyos na need niya ng redemption. Kaya, before the foundation of the world, Brad Larry, there's a plan of salvation. That's the predestination. Didiin pa natin yung predestination. Nasa verse 5 yun. Okay. Then, God planned salvation kanino? In Christ. Okay. Then, number 3, naulit lang yan. Hindi yan. Tama, number 5 na to. Predestined to adoption through Christ. So, having predestined, the word pre is before. Pre, again, means before. Predestined from the Greek word prorizo. Prorizo means to determine beforehand or to mark out in advance. Okay. Sige, mamaya magbigay tayo ng illustration. So, may mga supporting verse tayo dyan. Sa Romans chapter 8 verse 21, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Then, Acts 4, God's plan concerning Christ's death was predetermined or predestined. Plinano na. Beforehand. Itinakda na bago pa ang sangkatauhan or itinalaga o minarkahan na ng maaga. Yun ang ibig sabihin ng predestined. Okay. Halimbawa, yung bago magsimula ang klase, the word predestined or mark out in advance. Ang passing, halimbawa is, ilan na yung passing, Sister Crisale, sa school? Okay, 75. So it means that's the boundary. That's the plan. So, kung aabot ka ng 75, pataas, pasado ka. Pero pag di ka umabot doon, hindi ka makakapasa. That's the predestined. It means, meron ng mark out or meron ng boundary. This is the boundary. Kung makalampas ka dyan, mapapasa ka. It means obedience. Faithful obedience. That's faith. Hindi lang basta faith. Hindi lang basta maniwala ka. Kailangan may action. The same din sa 75. That's the boundary. Pero, ibinigay yun before yung klase mag-start na meron ng boundary. Lahat ng makakapasa 75 above, magkakaroon ng marka 75 above ay makakapasa. But below that, hindi siya makakapasa. So that's the plan of, that's the meaning, that's a simple illustration of predestined. Mark out in advance. So even yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, hindi kagaya ng sinasabi ng iba, that's plan B. Tama ba yung Rainier? Yung church yata yung plan B, no? Hindi.
Ay yung kamatayan ni Kristo is only plan B. Hindi kasi nagtagumpay yung unang plano daw, kaya yung pangalawang plano yung nasunod. Hindi yun. Kasi ang sinasabi ng Acts, God's plan concerning Christ that was planned beforehand. Noon pa yan. Genesis 3:15 pa lang, nandun na yung plano ng Diyos. So ang plano ng Diyos, to make it short, ang plano ng Diyos, ano yung plano ng Diyos? Lahat ayaw niya na may pamahamak. Mapahamak. That's the plan of God. Ayaw ng Diyos na ang bawat isa ay mapahamak. Okay, another example. That's the word predestined. Halimbawa, pupunta tayo lahat ng Baguio. Nakabili na tayo ng ticket, Brad. Sama ka? Sakay tayo dyan, no? Ano yun nandyan? Victory Liner. Ngayon, may ticket na, Brad. May oras na. Bukas, alas 7 ng umaga yung alis natin papuntang Baguio. May ticket na tayo, bayad na yung ticket natin, punta na tayo Baguio bukas, alas 7. Yung bus number 1, yun yung sakyan natin. It means the bus number 1 Victory Liner predestined to Baguio. Makakapunta ka sa Baguio, Brad, pag di ka sasakay? Pero naka-predestined ka, you have the ticket. So that's one of example. Kung sasakay ka dun sa bus, that's God predestined us. He make a plan beforehand na lahat tayo ay maliligtas. Pero gusto ng Diyos, ayaw niya na bawat isa mapahamak, gusto niya lahat maliligtas. Pero kailangan mong sumakay dun sa bus. It means kailangan mong sumunod sa Diyos. Okay, another example, Matthew chapter 1 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ano yung boundary na nakalagay lang doon? Ano yung kasunod doon? Ano yung boundary? That's the boundary. Yung sumusunod lang. Hindi lahat. Hindi lahat. The predestined is God want us to save all. Ayaw niya na ang bawat isa mapahamak, pero meron predestined, may boundary. Ano yung boundary? Ang boundary, kundi yung sumusunod sa kagustuhan ng Ama. Okay, so another one, therefore, predestined refers to God's plan, not coercive selection of individual na ikaw sa langit ka, ikaw sa impyerno ka. Hindi yon. Hindi yon. Okay, tuloy natin. Medyo malalim-lalim kasi yan, pero babalikan natin yan pag pumunta tayo doon sa para may compare natin yung Tolib. Alas 8 na, nasa kalahati pa lang tayo. Okay, so this refer to God's predetermined plan, not predetermined individual. Timothy 2 verse 4, God desire all men to be, to save. Nandiyan yung sinasabi ko kanina. Then, 2 Peter 3 verse 9, God is not willing that anyone should perish. Yun yung plano niyang Diyos. Lahat ay maliligtas. James 2 verse 7, faith without work is dead naman. May pananampalataya ka, wala namang gawa, so patay ka pa rin. So, Matthew 24, 2 verse 14, many are called, but few are chosen. Kasi meron boundary. Kailangan yung sumusunod sa kanyang kagustuhan. Hindi porket tinawag ka ng Diyos dahil lahat naman tayo tinawag, pero bakit konti yung pinili? Kasi yung napili lang, yung sumusunod lang, it means yung faithful lang. Then each person still has the freedom to accept God because we have free will. Kasi kung pinili ka, kahit anong gawin mo rin sa langit ka na talaga, wala nang free will yun. Ikaw naman, Brad Larry, sa impyerno ka talaga, wala. Meron. Ang Diyos nagtatangi na nun at saka sinungaling na siya na may freedom tayo, na may free will tayo pag gano'n. Kahit kasi anong gawin mo, hindi ka maliligtas, Brad, kaya hindi ka napili. So, God desires salvation for every soul. That's the predestination, that's the plan, every soul, but the decision is left to each person because we have free will. Meron tayong sariling, kasi magiging robot na tayo niyan kapag wala na tayong free will. Okay, then
Free will to what? To, the word to there, to, upang maging anak sa pamamagitan ni Kristo. Yan. Predestined us to adoption as son. Predestined to what? To adoption in the New Testament. Adoption describe a change of relationship from being outside God's family to become His children. Nasa loob na tayo kay Kristo. Dahil we are adopted. Kasi pag hindi ka ma-adopt, hindi ka pwedeng makapagmana ng buhay na walang hanggan. Adoption is to change relationships, that religion. Religion or relegale, it means pakikipagrelasyon muli sa Diyos. Okay. Then, supporting verse natin yung adoption, Romans 8:15, you received the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. Galatians 4:4, Christ came to redeem those under the law that we might receive the adoption of son. Kaya tinawag tayong we are children of God through adoption. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Nagkaroon tayo ng right because of that adoption. God determined that those who came to Christ would be adopted into His family. Kaya nga, nung nabautismuhan tayo kay Kristo, ano yung unang blessings na natanggap natin? Brad Larry. Pag-ahon sa tubig. Meron tayong tinanggap agad. Ang unang tinanggap natin, yung pangalan. Ano na yung pangalan natin? Christian. So that's a gift from God. Yung salitang Christian, it means naibihis mo na si Kristo. Okay, ganito yan. Nung binautismuhan tayo, nagkaroon tayo ng contact sa dugo ni Kristo. Ang isang halimbawa natin dyan ay, imagine, pangalan na nito, Johannes. Meron kang stick ng barbecue, ang nakalagay sa dulo ay, ang pangalan nun yung marshmallow. Yan, marshmallow puti. Ngayon, idinip mo sa chocolate. Idinip mo sa chocolate. Pag angat mo, ano na yung nakikita mo? Okay. So, marshmallow coated by chocolate. So, nung tayo ay, ano na nakikita mo? Yung marshmallow yung chocolate. Okay. So, the same din sa atin. Nung dinlubog tayo sa bautismo, pag angat natin, ang sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa akin sarili, kundi si Kristo na. So, hindi mo na makikita ngayon si James o si Larry. Si Kristo na yung nakikita mo. Dahil you are coated now with the blood of God, the blood of Christ. Kaya ang tawag sa atin is Christian. Hindi na si Larry, kundi you are already a Christian. That's the first gift we receive from God. The gift of forgiveness and that name, Christian. Okay, so we are now the Son of God, adopted Son of God. Then, hindi kita napura. Yan. Okay, verse 6 na tayo. Yan yung ano natin. Okay, so praise for God, the glory of God's grace. Ephesians 4, verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He made us accept in beloved. Okay, may sinalan. So, the glory of grace or purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob. So, God's plan salvation show His love, yung kagandahang loob na sagana na ibinigay sa atin, His mercy, and His grace. So, adopting believers into His family is a great act of grace. Ano yung grace? Unmerited favor. Hindi natin mababayaran yan. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng His Son, yung love sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. And that mercy, yung kanyang habag sa bawat isa sa atin. Then, this should lead believers to praise Him, praise and thanks Him. Yung salitang praise doon. Sa gayon ay purihin dahil inadapt tayo ni Kristo, predestined tayo, purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahan loob. Kaya ang bawat Kristiyano kailangan may buhay pasasalamat.
Accepted in the beloved refers, yung beloved na yun, accepted in the beloved, di ko na na-highlight, refers to Jesus Christ. Matthew 17:5, this is my beloved Son, then through Christ, believers are accepted by God. Okay. Then, ayun, nahuli yung highlight, nandun na yung highlight. So, John 14:6, tanging paraan lang, Jesus is the only way to the Father. Kaya nga yung great blessings only found in Christ. No other name bring salvation, kundi kay Kristo lang. Kaya ang iglesia, the church, hindi yan yung magliligtas sa atin. Si Kristo lang yung magliligtas sa atin. Ang iglesia, nandito lang yung mga ligtas. Hindi yung iglesia yung nagliligtas sa atin. Okay. Key lesson. Overtime tayo, Rainier. May ginanahan ng konti. So, key lesson for us. Number 1, all spiritual blessings are only found in Christ. Then, God planned salvations before creation. Dahil alam niya na magkakasala ang tao, so naglagay siya agad ng scheme of redemption. Then 3, salvation is offered to all who obey. Hindi lang yung individual na pinili. Hindi. Okay. Then, Christian must live holy and blameless. Dahil nasa loob na kay Kristo tayo, we must be like Christ. Then God's grace should produce praise and gratitude. That's verse 16. Purihin siya dahil sa kanyang habag sa bawat isa sa atin. So ano yung application natin from 3 to 6? Be thankful for every spiritual blessings. Sabi natin kanina, kailangan ang isang Kristiyano ay may buhay, marunong magpasalamat. Mga malilit man na bagay yan, yung paggising ng umaga, bago matulog sa gabi, yung mga pagkain, yung hangin na hininga, pasalamatan natin. Even yung hangin, kasi magkano isang tangke ng ng oxygen? Magkano isang tangke ng oxygen? May malaki at saka maliit, di ba? 3,000 plus. Yung nagtatrabaho sa hospital, magkano yung tangke ng oxygen? 3,000, yung malaki. So, ang point natin doon, even yung hangin na nilalanghap natin, mausok man yan, pero kailangan natin magpasalamat. Kasi pag sa hospital ka huminga at tinanpakan ka ng oxygen, Rainier, may bayad yun. So, magpasalamat. Kailangan may buhay magpapasalamat. Nasa EDSA tayo, mabaho yung hining, pero kailangan natin pasalamatan. So, be thankful for because air is from God. Tama? So, kailangan natin pasalamatan. Hindi natin binabayaran pa sa ngayon. So, live holy lives because God called us to holiness. Tinawag tayo, pinili tayo. He chose us and He predestined us and He adopt us. Number 4, value o pahalagahan ng ating pagiging ampon. Adoption as children of. Pangalagaan natin yon. Hindi porket inampun tayo ng Diyos ay magiging boss na tayo sa ating sarili. Hindi. Pangalagaan natin yon. Then, remain faithful in Christ for salvation is found in Christ. Hindi ka dapat lumabas. Magiging faithful. Kasi pag lumabas tayo, hindi na tayo faithful. So, live for God's glory, not for ourselves. Mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So every bit of our heart, every word, and every action we made ay maluwalhati sana ang Diyos, hindi ang ating sarili. Kasi binigyan tayo ng pagkakataon muli na magkaroon ng buhay na walang hanggan at lahat ng natatanggap natin biyaya, spiritual man yan or physical, they are from God. So huwag natin sabihin na nagtrabaho ako para sa sarili ko. Hindi galing yan sa Diyos. Ganun yung sinasabi ng iba. No. Kasi kung walang hangin, hindi tayo mabubuhay. So, lahat ng ginagawa natin, maliit o malaking bagay, kailangan sa ikalululahatin ng Diyos, hindi ang ating sarili. Okay, thank you very much. Wow, 70 minutes? 70 minutes tayo, Dot. Any question? Question? Sige po. Yung sa
Kasi dun sa Romans 9, verse 15, parang sinasabi ni God, God, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. And so then it does not depend on the man who wills or man who runs, but on God who has mercy. 9:15. Romans 9, verse 15 and 16. 15 and 16. Okay. So, for he say to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion to whomever I will have compassion. So, ano po yung question din? Yung regarding sa... Yeah, God Ah, shows no partiality. Pero, although I know naman hindi naman ito conflict yung word ni God, pero dito kasi parang may siya pa rin, parang siya yung nag-decide kung sino yung pakikitaan ng awa. At hindi yan sa, nakadepende sa gusto ng isang tao, kundi sa ano yung loob-aloob. Okay. So, yung context. Yes. Yung context niya kasi, nandun sa kay Moises. Yung context niya, hindi siya nagpapakita ng partiality. So God is explaining that salvation is based on His mercy, not human effort. Yun yung sa context niya. So ipinapakita niya doon, dahil si Moises yung context niya doon, so ipinapakita niya na hindi yung effort ng tao, kundi yung mercy ng Diyos, yung okay, so different between sa parable of the unmerciful servant. So nagpakita siya ng awa doon sa unmerciful servant, pero yung unmerciful servant hindi nagpakita ng awa doon sa kanyang nagkautang sa kanya. So pinakulong niya. So dito sa context dito, yun nga, sana i-check mga Rainier. But yung context, kasi pag nagpakita siya, tama yung sinabi mo dun sa una, pag nagpakita siya ng, if he only show partiality to whom, magko-conflict na yung kanyang salita. Pero para hindi siya maguluhan, titignan natin yung konteksto. Yung kabuuan, hindi lang dun sa 2 verses na yun, o dun sa isang verses na yun. Kailangan titignan natin kung anong event na nangyayari doon. So ang event doon yun kay Moises. It teaches that salvations come from God's mercy, not from human work or yung privilege lang. So yun yung sagot doon. 14 kasi hanggang 18 yun eh. Basahin mo yung 14 at saka yung hanggang 18. Kaya na-misunderstood yun. Tingnan natin, yung 14, kompletuhin natin. Sige rin yan, puntahan mo. 14 hanggang 18. Romans. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Verse 16, kaya nga hindi sa may bibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa, sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking may hayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya't nga sa kanyang ibig siya'y naawa, at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas.
Okay, so yung konteksto doon sa una, sa verse 14. Yun yung question. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? So, masasabi ba natin hindi siya patas? Parang ganun. Or meron ba siyang partiality? Yung ganun. Hindi makatarungan ng Diyos? Hindi. So, hindi siya. So, yung sagot sa 15:16, na nagpapakita siya ng partiality sa gusto niya, sapagkat ganito ang sinasabi niya kay Moises, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag. Ayun, that's the keyword. Nababatay sa kanyang habag. His mercy. Habag. Maawa kung nababatay sa kanyang gabat at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao, sapagkat ayon sa kasulatan, ayan, andun na yung ano niya. So, yung about dun sa context as ay regarding dun sa mercy ng Diyos, hindi sa tao. Any clarification? Not from human work or privilege. Kasi ang sa Old Testament, parang sinasabi ng mga tao sa event na yan ay nandun sila sa wilderness at the time, di ba? Dami nilang reklamo. Dami nilang reklamo sa reklamo sa Diyos. Lahat naman nagbibigay siya ng awa pag humingi tayo ng awa. Pero of course, sa mga sumusunod sa Kanya. Okay, the word mercy, i-convert natin dun sa just. Just. Yung katwiran ng Diyos. Kung may partiality kasi, hindi na just ang Diyos. One of the attributes or characteristic of God is just, matuwid. So, if He show partiality, yung kanyang, hindi lang just, yung holy and just, hindi na holy ang Diyos. Kasi, meron na siyang kinikilingan. Ikaw sa impyerno, siya sa langit. So, hindi ka na holy, hindi ka na rin just. So, magko-conflict na siya. Kaya nga ang Diyos hindi kayang magsinungaling kasi pag nagsinungaling ang isang tao, hindi na siya just, hindi na rin siya holy. That's His attribute. So, sa pagdating ng araw, ipapakita niya yung kanyang pagka-just, righteous judgment. Ikaw, ginawa mo yung part mo, ito yung nararapat sa iyo. Katumbas doon sa ginawa mo. Romans 10, 1 Corinthians 5:10. Ito, hindi mo ginawa yung part mo, ito yung just na hatol ko para sa iyo. So hindi pa rin hindi pa rin lalabas doon yung pagka-partiality niya or unjust niya because He is a righteous God. Okay ka na? Larry? Tama? Kasi pag namimili siya ng kaawaan, he is not a righteous God anymore. Anong verse yan? So, ganun na pag-aaral ng Biblia, Jazz, kailangan tignan mo para maintindihan mo. Then, unang isipin mo, unang tignan mo kung totoo itong verse na to, bakit itong verse na ito ay parang against siya. Then, para makita mo, tignan mo na yung konteksto. Ano ba ang sinasabi ng konteksto? So, from that, sa pag-aaral ng Biblia, hanapin mo yung keyword niya. So, ang keyword doon is mercy, di ba? Doon sa tinanong mo, na, Romans 9. So, hanapin mo na doon yung mercy. That's the subject is mercy. Yung context is mercy. Hanapin mo na doon. Then, i-explain niya naman na kusa doon. Okay.
Thank you very much at ganun din sa nanonood sa atin sa live. Thank you din po. Isang awitin before wala nang question, no? Oh, umabot tayo ng 9:30, 8:30. Sinipag tayo. Okay, thank you po. Sige, Brad. Isang awitin, then sino opening kanina? Diretso na. So, yun na tayo. Ang awitin po mga kapatid at tayo po yung mag-closing prayer na. 665, 665, Footprints of Jesus. $665. Sweetly, Lord, have we heard thee calling, come follow me, and we see where thy footprints falling, lead us to thee. Footprint of Jesus that make the pathway long. We will follow the step of Jesus where they go. If they lead to the temple holy, preaching the word, or in all of the poor and lowly, serving the Lord. Footprint of Jesus that make the pathway long. We will follow the step of Jesus where they go. Then at last, when the light is our journey is done, we will rest where the step of Jesus and at his throne. Footprint of Jesus that makes the pathway long. We will follow the steps of Jesus where they go. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat na makapangyarihan, kami nagpapasalamat. Natapos na po namin ang aming mga gawain, ang aming midweek service, Bible study sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa mga salita na aming napakinggan. Nagpapasalamat din kami, Ama, sa inyong ginamit na nagturo sa amin sa inyong mga banal. At kami po ay nagpapasalamat sa aming napag-aralan at ganun din sa mga blessing na ibinibigay niyo sa amin, lalo't higit ang spiritual blessing na nanggagaling sa inyo sa langit at ganun din sa pagpili ninyo sa iglesia. At sa iglesia, kami pinili nyo sa pamamagitan ng pagtanggap namin ng Ebanghelyo at kami nabautismuhan at kami naging kaanib sa iglesia ng aming Panginoong Jesucristo. At ganun din, nagpapasalamat kami sa kanyang sakripisyo, sa kanyang buhay na ibinigay at kami nabigyan ng pagkakataon na malaman ang katotohanan at mabigyan kami ng pagkakataon na maligtas. At hinihingi po namin, Panginoong Diyos, na naway patuloy ninyo kaming gabayan, ingatan, patuloy ninyo kaming bigyan ng
talino, karunungan na nanggagaling sa inyo upang maunawaan po namin ng mga bagay-bagay at ganun din na ang bawat isa sa amin ay magamit namin ang mga salita na aming napapag-aralan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ito'y maitanim namin sa mga puso't isipan namin at ito'y mabunga at magamit din namin sa pagtuturo, magamit din namin ito sa bibigay ng salita sa mga tao na nasa paligid namin, lalo tigit sa aming pamilya, mga kaibigan at mga tao na nasa palibot namin na hindi pa nakakaalam ng katotohanan at ng ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Hinihingi po namin, Ama, na patuloy po ninyo kaming gabayan sa aming pangsamantalang paghihiwalay hanggang makarating po kami sa mga aming tahanan at naway ligtas po kami na makarating at ganun din sa mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin. Inyo po silang patuloy na ingatan at patuloy po ninyong gabayan ang bawat isa sa kanila. Hinihingi din po namin ang inyong kapatawaran sa mga nagagawa namin pagkakasala upang kami po'y karapat-dapat, Ama, sa inyong banal na harapan. Itong mga samo at dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang aming tagapagligtas. Amen. Bye-bye! May nanonood pa.